Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga balita, Balitang Bayan. panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano na snap elections, tinutulan ng COMELEC, ilang senador hati ang opinyon. Balitang Bayan. At bubunyag naman ni Senator Amy Marcos na may bago ng ombudsman, itinanggi ng Korte Suprema. Balitang Bayan. Agaksyon sa reklamo ng mga BPO employees sa Cebu, tiniyak ng DOLE. Balitang Bayan. Kita naman mula sa ibayang dagat, US President Trump kampanteng mapapakawalan na ang mga bihag sa Gaza. Balitang Bayan. Sa walitang papalakasan, People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao pinaplansya na ang susunod na laban. Balitang Bayan. At sa showbiz, Dennis Trillo, Piolo Pascual at iba pang Filipino artist nominado sa 2025 Asian Academy Creative Awards. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon po ay Oktubre 6 taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas. DWIC 882 sa Tele Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alaw na po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 3 sandali makalipas po ang alas 12 ng mainit na tanghali. Bago tayo magtungo sa detalye po ng mga may init na balita, alamin po muna natin kung mayroon bang panibagong sama ng panahon na namumuo sa loob o sa labas ng bansa. Weather update mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ito na nga, may bagyo o severe tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang international name niya ay Halong, na kapag pumasok dito sa Pilipinas ay tatawaging Kedan. Nasa letter Q na tayo, Kedan. Itong si tropical storm o severe tropical storm Halong ay may mababang tsansa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero kung papasok man ito, dadapis lang daw po sa may northern boundary ng Philippine Area of Responsibility at hindi magdudulot ng kung ano man sa magiging lagay ng panahon at malayo rin sa bansa to, no, sa susunod na mga araw. At bukod dyan, meron pang cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility, partikular na sa southern area. Malayo rin ito sa bansa at hindi naman inaalis ang possibility na maging isang low pressure area. Pareho ang itong dalawang ito, pareho mananatili po, no, na malayo dito sa Pilipinas at walang direct effect sa magiging lagay ng ating panahon. Samantala, merong thunderstorm advisory number 14 na inilabas kaninang alas 10 ng umaga. Maghanda po sa moderate to heavy rains na may kasamang pagkulog at pagkidlat na may malalakas na hangin sa ilang bahagi po ng Quezon na maaaring tumagal po ng 2 oras.
Samantalang araw po ay asahan ng sumikat kaninang 5:46 a.m. at asahan ng paglubog mamaya ng mga 5:42 ng hapon. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang alas 12 at sa detalye nga po ng mga may init na balita, tinutulan ng Commission on Elections ang panawagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections. Ipinalawanag ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco na walang legal na batayan sa ilalim ng konstitusyon ang hirit ni Senador Cayetano bilang solusyon kontra talamak na katiwalian sa gobyerno. Ipinunto ni Laudianco na nakasaad sa 1987 Constitution na mayroon lamang fixed term ang lahat ng elective officials mula sa Pangulo hanggang sa mga miyembro ng Municipal at City Council. Kung wala naman anyang batas, ay wala ring snap election. Una po sa lahat, kami po yung mangangailangan ng batas dahil ayon po sa aking konstitusyon, sa mandato ng COMELEC, kung ano lang inasa batas, yun po papatupad natin. Kung tatandaan nyo rin po yung 1987 na snap elections, ito po ay bunsod ng isang batas pangbansa bilang 883. So kung meron pong batas, maghahanda po ang COMELEC. Hiling naman po namin lang dito ay magkaroon ng sapat na panahon dahil kailangan po natin ng automated elections dito. Pangalawa ay sapat na pondo dahil ito po talaga ay maituturing na national elections. Ngayon nga po, based on our history, talagang kahit po snap elections, dapat may batas. Ngayon nga po, pinapaalala natin, batas pambansa bilang 883 na Yan po ang tinig ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Ito naman ang tugon ni Senador Erwin Tulfo sa panawagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mag-resign ang lahat ng opisyal ng pamahalaan mula sa pinakamataas na posisyon at magsagawa ng snap elections. Ipinunto ni Senador Tulfo na malaking pondo ang kailangan para magsagawa ng snap elections kaya tila malabo pa sa sabaw ng pusit. Ang hirit ni Cayetano lalo't dumaan ang bansa sa sunod-sunod na kalamidad bukod pa sa naunang midterm elections na ginastosan din ng bilyong-bilyong piso. Wala naman anyang problema kung magbitiw silang lahat na government official. Pero malaking palaisipan naman kung sino ang magpapatakbo at mamumuno sa bansa. Maganda ho tignan ho yan, maganda ho pakinggan. Ang problema po number one, pag nag-resign po lahat sino po magpapatakbo. Parang hindi lang po yan. Pangalawa ay budget po kailangan natin, billion po yan. Pag nagkaroon po tayo ng snap election, hindi naman ho basta-basta. Saan po natin huhugutin? Yan ho yung tapos na nga ho tayo, hirap na ho tayo. May mga lindol, may mga bagyo, tapos maglalaan po tayo. Hindi pa nga po natin nagagawa itong barm elections po. Kailangan din ho natin, pati mga SK, barangay election. Mag-snap election ho tayo. Pakinggan, masarap po pakinggan. Ewan ko, sasangayon din ho ako Yan po ang tinig ni Senador Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Sa ibabang tapok na balita, nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su Ting na wala pang ini-issue ang Judicial and Bar Council o JBC na shortlist para sa bagong ombudsman. Taliwas ito sa ibinunyag ni Senator Amy Marcos na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang itatalagang bagong tanod bayan na may fixed term na 7 taon. 17 aplikante sa pagka-ombudsman ang isinalang sa interview ng JBC simula noong August 28 hanggang September 2. Ang itatalagang bagong opisyal ang papalit kay dating Ombudsman Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo 27. Ang Office of the Ombudsman ang umahawak sa mga reklamong inihahain laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Balitang Bayan. Samantala, tiniyak ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang kanilang pag-aksyon sa reklamo ng ilang business process outsourcing o BPO employees sa Cebu na nakaranas umano ng harassment mula sa kanilang employers noong kasagsagan ng malakas na lindol. Ayon kay Secretary Laguesma, magkakaroon sila ng dialogo ngayong araw
sa mga empleyado maging sa BPO Industry Employees Network o BIEN Cebu upang makuha ang buong detalye at patunayan ng mga lumutang na reklamo sa social media. Ang naihain po sa amin ay hindi naman formal na complaint, kundi letter request for a dialogue, at we welcome namin yan. Nang sa ganun, makuha namin lahat ng detalye, sinong mga kumpanya ang involved, mga manggagawa, dahil mahirap naman na magawa tayo ng generalization na lahat ng mga kumpanya doon ay nagkaroon ng ganyang klaseng treatment sa kanilang mga empleyado. Sabi pa ng kalihim na hihintayin din ng DOLE na makapagpaliwanag ang mga inirereklamong BPO companies bago magpataw ng parusa kung mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa occupational safety and health standards ang mga nasabing kumpanya. Batay sa initial na report sa akin, wala silang safety officer, walang programa may kinalaman sa occupational health and safety. So, antimano, yan ang isa sa mga hakbangin. Although, siyempre, nakakalungkot din na mayroong ganyang klaseng hakbang ng DOLE dahil lahat ng mga manggagawa maapektuhan. No? Kung isipin natin na 100 o 200 ang manggagawa dyan, pag pinahinto mo ang operasyon, lahat sila mag-ooperate, hindi magkakapagtrabaho at maaaring mayroong pinsala sa kanilang kabuhayan. Pero bahagi din yan kung nakita natin na talagang malaki ang kasalanan ng employer. Meron din pagkakataon na aming dinadirect na bayaran nila ng sweldo ang mga manggagawa. Yan naman po ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, sinagot na ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang mga akusasyon sa kanya ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ito'y matapos hikayatin ni Jose Castro ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa Department of Justice sa posibleng kasong inciting to sedition o posibleng ikaso laban kay Singson dahil umano sa panawagan nitong patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Singson, may stulang attack dog na ang palace official dahil sa sunod-sunod na pambabatikos nito sa kanya. Matatandang sinagot ni Castro sa isang panayam ang mga paratang ng dating gobernador hinggil sa mga substandard at ghost projects sa Ilocos Sur at dapat anya itong dumiretso sa Independent Commission for Infrastructure. Balitang Bayan! Samantala, patuloy pa rin nakararanas ng aftershocks ang mga residente sa lalawigan ng Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Batay sa monitoring ng PHIVOLT, sumabot na sa mahigit 7,000 aftershocks ang naitala. Kabilang sa mga naitala, o yung lakas po niyan, ay mula sa magnitude 1 hanggang 5.1. Kaya't patuloy ang paalala ng PHIVOLT sa mga residente na manatiling alerto at handa sa anumang posibleng ang epekto ng aftershocks. Balitang Bayan! Sa oras na 14 makalipas po ang alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Tanggap tayo ng mga report. Panawagang snap elections, maaari mo nang makahikayat ng kaguluhan at uncertainty sa bansa. Alamin natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Makakahikayat o makakaudyok ng gulo at uncertainty o kawalang katiyakan ang panawagan para sa snap elections. Itiniyag ni Senate President Tito Soto sa harap ng panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na magbitiw ang lahat ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno mula sa Kongreso hanggang sa Malacanang para mabigyang daan ang pagdaraos ng snap elections. Ayon kay Senate President Soto, walang legal or constitutional na basihan ang panawagan para sa snap election. Una rito, sinabi ni Senator Cayetano na ang pagdaraos ng snap election ay posibleng paraan para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno o sa mga political institutions sa harap ng iniimbisigahan ng mga isyu ng katiwalian. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan naman natin ang Cebu. Update po, kaugnay po sa mga naitatala pong mga pagyanig o aftershocks mula kay Patrol 38 Gen Patrolya.
Patuloy na nadaragdagan ang bilang na naitatalang aftershocks sa lalawigan ng Cebu. Kasunod ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Sa monitoring ng PHIVOLCS, pumalo na sa mahigit 7,000 ang naitalang aftershocks. Ayon sa ahensya, unti-unti nang humuhupa ang nararanasang pagyanig sa lugar. Pero patuloy na paalala ng PHIVOLCS sa mga residente sa Cebu na maging alerto at antabayanan ang anunsyo ng mga otoridad. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Karagdagang tulong para sa mga biktima naman ng malakas na lindol. Diyan pa rin sa Cebu, inihatid na ng Philippine Air Force. Detalye naman, ihahatid naman ni Patrol 17 Jopel Peleño. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Air Force para sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Mula sa Villamor Air Base, Pasay City, inihatid ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force ang mga relief goods sa Brigadier General Benito Ibuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Laman ng mga inihatid na tulong ang mga hygiene kits, water container, kumot, ceramic filters, diapers, solar lights, family kits at iba pa. Idineploy din ng Air Force ang kanilang Fokker planes at S-70I Black Hawk helicopters na galing sa South Cotabato upang maghatid ng family food packs at mga inuming tubig sa lalawigan ng Cebu. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Palo na sa 72 ang bilang ng namatay sa magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Office of the Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, naitala rin ang lumobo naman sa 559 ang sugatan habang walang napaulat na nawawala. Nasa 1,000 residente naman ang nananatili sa mga evacuation centers at nasa 700,000 pamilya ang nanunuluyan, pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak. Patay din sa datos ng ahensya, umabot na sa 74 na milyong piso ang naipamahaging tulong sa mga biktima ng lindol. Balitang Bayan. Oras sa 18 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Police report, 7 individual na sangkot sa illegal na droga at wanted persons timbog sa Pampanga. Mula sa Central Luzon, Johnny Gole. Nasakuti nga itong pinagsanib na operatiba mula naman sa Magalang Police Station, Sikan Pampanga Police Mobile Force Company at Regional Intelligence Division 3. Itong number 4 most wanted persons in regional level sa kanyang hideout dito sa Purok 5, Barangay San Miguel, dito sa naturang bayan. Kinilala ni Police Colonel Eugene Marcelo, Pampanga Police Provincial Director, ang sospeka na isang alias Renren na nasa hustong gulang. Ayon dito sa police record, ang sospek ay may standing arrest warrant dahil sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons. May kaugnayan sa paglabag nito sa Republic Act 10883 o itong New Anti-Carnapping Law. Kaya nagpalabas ng arrest warrant ang Regional Trial Court Branch 107 Paniki Tarlac laban sa kanya. Walang piyansang inirekomenda rito yung hukuman para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Ang sospek ay nasa kustodiya na ngayon ng Magalang Police Station at takatda itong iharap sa hukuman para naman sa kumpirmasyon ng kanyang pagkakaaresto. Mula dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa impila may todo lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. 2 pulis naman sa Naga City tinangkang saksakin ng isang menor de edad. Para naman sa Bicolandia, Melvin Machado. Umilag at tumakbo palayo ang ginawa ng 2 pulis ng Police Station number 3 ng Naga City Police Office matapos ang tangkang panaksak sa kanila ng isang menor de edad na lalaki.
Kwento ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagsalita ng Naga City Police Office, unang nakita ang umano'y menor de edad na sumisilip sa bintana ng Women's, Children and Protection Desk. Nagad sinita ng pulis na nakakita at sinabihang umuwi. Sa halip na umuwi ay nagtago lang pala sa nakaparadang sasakyan na malapit sa estasyon kaya't inalis ng pulis ang nakaparadang sasakyan. Ito mano ang ikinagalit ng suspect na nakakuha ng basag na salamin ng bintana na siyang ginamit na pangsaksak sa mga pulis. Napakalma lang ang suspect nang mahawakan ito ng mga otoridad mula sa loob ng istasyon. Sa ganitong sitwasyon, maximum tolerance umano ang ipinakita ng mga pulis hanggang sa makontrol nila ang umano'y menor de edad na suspect. Inaalam pa ang totoong edad nito habang magsasama naman ang kaukulang reklamo ang mga otoridad kontra dito. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa ring balita, asahan na po ang panibago pong bad news. Bukas, abiso po sa mga motorista, ito na naman po, Kalando Marquez, ito makinig ka ha. Nakaumang na naman ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo as usual. Bukas po yan. 80 sentimos ang ipatutupad na dagdag sa kada litro ng diesel habang 20 sentimos sa gasolina at sa kerosene ay 20 sentimos din. Kabilang po sa mga nag-anunsyo ng price adjustment ay ang Caltex, ang Petrogas, ang Sea Oil, pati po Shell. Eksakto in punto, alas 6 po ng umaga bukas, ilalarga po ng mga nasabing kumpanya ang panibago pong price adjustment. Maliban sa clean fuel na magpapatupad naman po ng alas 4:01 ng hapon. Kabilang po sa tinukoy na dahilan po ng Department of Energy, Oil and Industry Management Bureau, dahilan ng panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay yun nga pong usual geopolitical tensions at yung mga kaganapan, kaguluhan po dyan sa pagitan o digmaan sa pagitan po ng Ukraine at Russia. Balitang Bayan. Ang dapat tayo ng report. PVOX, inirekomendang lumayo muna o lumayo sa Bogo Bay Fault sa Cebu. Gaano kaya kalayo yan? Nagbabalik si Patrol 38, Jen Patrolya. Inirekomenda ng PHIVOX na lumayo o umiwas ng 5-meter zone mula sa Bogo Bay Fault, ang fault line na nagdulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa PHIVOX, natukoy ng kanilang quick response team ang on-land extension ng fault sa Sitio Looc, Barangay Nailon, kung saan nakitang mga bitak na lupa, fault scarps at mga umbok ng lupa sa loob ng 2 metrong lapad na deformation zone. Sa paunang field mapping, tinatayang umabot sa 200 metro ang surface rupture habang ipinakita ng drone survey na maaari itong humaba hanggang 1.5 kilometers at may senyales ng right lateral movement. Dahil dito, patuloy ang field verification ng ahensya upang matukoy ang buong lawak ng pinsala. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Madalas Senado, wala munang sesyon para makatutok sa budget hearing. Sa bang report, buhat kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Wala munang session ang Senado ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Ito ay kay Senate President Vicente Soto III ay para mabigyan daan ang mga hearing sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa susunod na taon. Ang kay Senate President Soto, wala pa naman silang importanteng legislation na tatalakayin sa plenary session, kaya nagpasya sila na huwag na muna mag-session para mabigyan daan ang mga committee hearing, particular ang mga budget hearing. Karaniwan kasing itinitigil ang budget hearing pagsapit ng alas 3 ng hapon para makadalo ang mga senador sa session. Magbabalik ang session sa Biyernes, October 10 para mabigyang daan ang pag-adjourn ng session. Nakabreak ang session hanggang November 9 at magbabalik ito sa November 10. Una rito'y sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na nasa
40% pa lang ng mga ahensya ng pamahalaan ang naisailalim nila sa budget hearing. Kahit anya nakatakdang mag-break ang session sa susunod na linggo, magpapatuloy ang kanilang budget hearing hanggang October 24. Target ng Finance Committee na matapos ang budget hearing bago matapos ang buwang kasalukuyan para kapag nagbalik ang session sa November 10 ay maaari ng sponsoran sa plenaryo ang committee report ukol sa panukalang 2026 budget. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Nabugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala. Oras? 26 na sandali makalipas ang alas 12. Right, sa oras po na 29 na sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Rice importation ban palalawigin na hanggang sa katapusan ng taon. Alamin po natin ang good news para po sa mga local farmers, si Hati di Patrol 30 Jelly Mendez. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na palalawigin ang ban sa pag-angkat ng bigas hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon. Kasunod dito ng Executive Order No. 93 na inaprobahan matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang ihinto ang importasyon ng bigas upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka. Sa pagdinig ng Joint Committee na pinangungunahan ng Committee on Agriculture and Food at Ways and Means, sinabi ni Secretary Laurel na batay sa datos ng departamento ay lumalabas na sobra sa 800,000 metric tons ang naiangkat na bigas ng bansa ngayong taon. Umabot na anya ito sa 3.5 million metric tons hanggang nito lamang buwan ng Setyembre kumpara sa dapat na 2.7 million lamang, habatay na rin sa projected harvest. Anya, pinag-aaralan pa ng economic managers kung itataas muli ang taripa sa imported rice, pero maaari anyang payagan ang limitadong importasyon sa Enero ng susunod na taon upang hindi maubos ang imported stocks sa pagsapit ng Nobyembre. Ito ay bilang suporta na rin sa sektor bago muling ihinto sa Pebrero hanggang Abril upang bigyang daan ang harvest season ng mga lokal na palay kung saan ay ang mga local rice na lamang ang magiging available sa buwan ng Disyembre. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Right, sa pagkakataon ito, pagsapan po natin ang mainit pa rin pong issue ng politika at yung panawagan sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano na snap elections. Nasa kabilang linya po natin ay isa pong kilala pong political analyst mula po sa University of Santo Tomas, si Dr. Froilan Calilong. Prof. Calilong, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23, Prof. Yes, good afternoon. Afternoon na pala. Apo, okay, and thank you so much for having me again. Apo, salamat po Dr. Calilong sa inyo pong oras din. Batid po namin, nakarating na ho sa inyo itong balitang ito na nananawagan po si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng snap elections at mag-resign silang lahat na mga halal na opisyal simula daw sa pinakamataas hanggang sa kung anumang posisyon yan. Ano po ang inyo pong initial reaction po nang makarating po sa inyong kabatiran ito pong hirit ng senador? Well, I really believe na kailangan natin ng isang governmental reset at this point, no, because the trust and the confidence of the public in this administration is, I believe, at an all-time low right now with what's happening, and wala naman talagang konkretong ginagawa ang liderato ng administration na to para nga may panumbalik itong tiwala na to, no. So I think this is the basis for this call for a snap election, but we need to understand that
this is after all really not in the constitution, and at the same time baka magkaroon tayo ng ng problema later on, na instead na maging maganda yung kakahinatnan niya, baka maging taliwas doon sa inaasahan natin dahil let's face it, ang magagawa pa rin naman itong snap election na to yung mga instrumentalities pa rin ng pamahalaan. And ayokong makita rito yung senaryo na nangyari noong 1986 kung maalala natin, na nagkaroon tayo ng snap election, nagkaroon ng malawakang dayaan na siya namang nagsilbing mitya ng ating people power revolution. So okay lang sana kung gano'n na magiging kakahinat na magkakaroon tayo ng talagang panibagong pamahalaan. Pero if it's going to just result in the same personalities, siguro may ng konti pero it's just basically the same thing, wala naman talagang taas ang pagbabagong mangyari, and I think it may be a little bit more disruptive pa nga kung tutuusin. So sa akin mas magandang paigtingin natin yung paraan ng pag-prosecute, pangalat ng ebidensya, pagsasampa ng kaso at pagpapakulong dito sa mga involved dito sa flood control na to. That I believe will make the trust and confidence of the people return to the government somehow. Sa makatwid, Prof, ang ipinupunto ninyo, napapanahon yung panawagan, pero kung sino yung nananawagan, so meron tayong problema doon sa messenger yung nananawagan po ng snap elections. Well, I think with Senator Alan Peter Cayetano, being a man of principle, and I believe siya naman, I think will also heed his very own call, given the chance. But yun nga ang problema kasi rito, baka magamit ito bilang isang avenue, lalong-lalo na ng mga kasalukuyang may hawak ng kapangyarihan, na instead na may ayos yung sistema, baka lalo lamang ito maging dahilan ng pagkakalubog natin, dahil syempre pwede nilang gamitin itong sitwasyon na to para sa pagpapalawig halimbawa ng kanilang mga termino o kaya pagbibigay sa kanila ng mga key government positions, and in the end hindi natin makuha yung talagang kagustuhan natin na full governmental reset. I believe din kasi that the elections that we will be having on 2028, I think will be a very, very defining moment, particularly doon sa trajectory ng ating kasaysayan. And siguro mas mahalaga na yun na lang ang pagtuunan natin ng pansin, antayin natin na magkaroon tayo ng halalan bago natin ito gawin. At least, kung yun ang masusunod, na doon pa rin tayo doon sa sinatawag nating konteksto ng constitutionality. So, masasabi ba natin, Prof, ito it's just a political noise only? Well, it will depend if the public perception and the public acceptance will create that level of traction later on. Kasi siyempre pwede naman kahit sinong manawagan ito pero it's still incumbent upon the public if they will be able to heed the call. And I believe naman that there is enough pressure coming from the people for this, maaari talagang makumpel ang ating institutions, pero kasi kung titignan natin iba ng konteksto yung ngayon doon sa nakaraang panahon na kung saan nagkaroon tayo ng isang snap election, dahil kung makita natin ng panahon na yun talagang ibang-iba yung senaryo sa hinaharap natin ngayon. So ang tatanungin natin dito is, hinog na ba o sapat na ba yung discontent at saka yung pagkadismaya na nararanasan natin para umayon tayo sa isang snap election, na magkaroon tayo ng isang snap election, considering nga na ilang taon na lang naman magkaroon na naman tayo ng election. So ang akin baka mas maging magulo para sa atin, or maging taliwas doon sa inaasahan natin, maging problema pa. Alright. So sino pong makikinabang? Who will benefit from these snap elections? Well, I think more importantly,
kung magkakaroon kasi tayo ng snap election, wala naman tayong pagtatalunan dyan eh. Definitely, magkakaroon tayo ng new set of officials. Pero are we really changing the system, or are we just changing the personalities but we're still having the same processes and the same system? Kasi kung full governmental reset ito, no, at ang babaguhin lang naman natin yung mga tao na nandito, nagagawa naman natin yan supposedly every election. So what difference will it make? Another thing is kinakailangan systemic change, no? And what I mean by that is that holistic and comprehensive, yun dapat pagbabago. Yung struktura, yung mga practices, yung kalakaran, yung kultura, 'di ba? Kailangan yan siyempre aayon at kinakailangan yan mabago din. Kasi kung hindi, para lang natin pinaaga yung elections, ano? And yun nga, baka mas makasama pa kaysa sa makabuti. So, ang akin, ang pinupuntosan kasi rito ni Senator Alan Peter Cayetano is what he feels is the kind of yung expectations ng taong bayan na hindi na ibibigay ng pamahalaan. Wag na nating tignan yung mga services hindi na yung reforma Dito na lang sa issue ng flood control na to na nakikita ng taong bayan na may kakulangan, may takipan at mayroon talagang paglilihis na nagaganap. Kasi kung talagang seryoso rito ang liderato ng ating pamahalaan, talagang panagutin itong mga nag-aasala rito, dapat mismong Malacanang ang gumagawa ng ingay. Mismo sa kanila gagaling yung mga sound bites, no? Mismo sa kanila dapat nag-i-initiate ng systematic reforms. Pero wala tayong nakikita ganun, ano? Except for, some piecemeal statements that comes every now and then, pero hindi nararamdaman ng taong bayan kasi yung ngit-ngit na dapat nararamdaman ng ating mga leader, no? And dito nagkakaroon ng perception na baka yung mismong liderato kasangkot din, ano? Kaya yun, nagkakaroon ng agam-agam ang taong bayan regarding the decisiveness and the truthfulness of this administration to really wage an all-out war against this corruption. And speaking, binanggit mo na rin naman sa Senate yung flood control issues na ayan talaga, parang Pandora's box yan, di ba? Prof, na nung binuksan, ayan na, nagkalat na, sinong tamaan, di ba? Kahit sino na lang ang tamaan, di ba? Kaya nga Pandora's box, no? So, yung nangyayari dyan sa Senado, anong basa mo? Ito, kagaya niyan, yung pag-resign ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman dahil nga doon sa ilang mga issue. Ano ang nakikita mo rito na posibleng magkahinatnan nito? Meron bang ito? Kumbaga, ito ba ay aalingaw-ngaw sa dalawang kapulungan o sa anumang panig ng gobyerno man yan, sa ekotibo man yan? Anong basa mo dito, Prof? Well, basically, kasi when you talk about him resigning from the Blue Ribbon Committee, medyo it sends a strong message and gives us a lot of interpretations bakit niya to bibitawan when in fact the Senate Blue Ribbon Committee is one of the most powerful committees, particularly. Now, I think ang rason dito, unang-una, siyempre mayroong pressure from the outside, May mga pressure coming from the public. Nakikita naman niya siguro yung sentimiento ng taong bayan regarding him and what he has been doing so far. And siguro para sa kanya, hindi ito yung imahe na build niya over time. Hindi ito yung klase ng pamumuno na alam at kilala siya, So siguro in order to salvage whatever reputation he still has, presumably because of how we handle these investigations, at nakita naman natin at naramdaman natin na meron talaga siyang mga gustong protektahan dito, And I believe this is one of the reasons that compelled him to resign. Or maybe he also cannot stomach anymore, or he cannot fathom anymore the idea na ang committee niya ay nadidiktahan ng mga kapangyarihan, ng mga may impluwensya talaga
beyond him, no? And maybe because of his principles and his reputation nga as a long-time lawmaker, hindi niya na to kinakaya, no? So, kumbaga parang ganito lang naman yan eh. If you can't take the heat, then get out of the kitchen, di ba? It's as simple as that, no? So, maaring hindi na niya nakakayanan yung pressure from within and from without, no? And so that's the reason that he was compelled to resign, ano. And siguro maganda na rin to, no, para kasi hindi maganda yung impression dahil nga si Senator Tito Soto, okay, na kakaupo bilang Senate President, ay siya nagtalaga sa kanya bilang Senate Blue Ribbon Committee. And you know that they have a long-standing friendship and relationship, no. Kaya yun nga, it does not give him yung kumbaga yung independence, no. Because the public perception is that the Senate President is a good friend of Speaker Martin Romualdez, at baka ito yung isa sa nagiging dahilan bakit hindi niya talaga mamaneobra itong investigation dito sa Senate Blue Ribbon Committee, because of his relationships that exist, especially with the Senate President. Speaking of Senate President naman, may mga umuugong, I don't know kung nakarating na rin sa inyo to, Prof, ano po? Yung banta ng ilan pong, tukoy na natin, si Senator JV Ejercito na siya po ay kakala sa majority. Ano hong bearing nito? Ano pong magiging epekto po nito kung sakali man, ano po, magkaroon nga po ng mga ng panibago na naman, let's say, balasan o rigodon dyan sa Senado? Actually, nakita ko na to, no, nung nagbigay ng privilege speech si Senator Francis Escudero, Chis Escudero last week, no. And after nung kanyang talumpati, kung makikita natin, halos lahat ng senador went up to him, no. And alam nyo kasi, syempre, no, sa Senado, especially those that will be eligible again to run for another 6-year term, syempre, they don't want to side with the unpopular personalities, no. And at this point in time, let's face it, Senator Tito Soto is not really enjoying that immense popularity because of him obviously siding or protecting certain people in this fiasco. No? So at the onset, syempre itong mga senador na to, they're also thinking of their political capital. What's going to happen to them later on? Will they suffer itong public scrutiny and yung galit ng taong bayan? And syempre pwede silang balikan yan later on by not voting for them. So they are, you know, rationally calculating things as well. And itong mga usapin na to, no, kung totoo man siya, alam naman natin, ano, na itong mga senators na to, no, may mga secret caucuses yan eh. May mga secret meetings yan every now and then, may mga GC yan. Kapag sinabi nila na talagang magkakaroon ng kudeta, pag sinabi nila na magkakaroon ng kudeta, most likely totoo talaga yon na mangyayari, because bago pa sila mag-meeting sa plenaryo, okay, alam na nila yung magiging motion at alam na rin nila yung magiging bilang. Kumbaga, lahat ito planado na beforehand. So, if ever Tito Soto will be replaced, siguro nakita nila talaga na medyo hindi nagiging maganda yung takbo ng Senado, dahil nga instead na na-unify ang Senate, mukhang lalo nagkakawatak-watak under his leadership. Opo. Lastly na lang po, Prof, sa side naman po, of course, ng palasyo ni President Marcos, Vice President Duterte, ano pong nakikita po ninyo? At tama, no? Halos, actually, ano na lang, halos 3 taon o wala nang 3 taon. Wala nang 3 taon. Ano po, Prof? Siguro on the part of the president, no, unang-una, if he really wants to parang come up with a better perception on the public and a better impression in the public eye, I think he could use this really as a leverage
yun kung talagang meron siyang political will na tibagin itong mga nasa likod ng malawakang corruption na to, whether kaibigan niya yan or kaalyado niyan or kamag-anak niya yan. That's the only way by which the public will be able to have their faith and confidence back in the government. And itong mga ginagawa niya ngayon, I think it does not give that kind of direction. For example, itong ICI, no? Bakit umalis si Mayor Magalong, no? Bakit hindi nila ipapublicize or igagawing public yung hearing, yung kanilang investigation? So, it does not really give the impression of transparency and full accountability on the public. And this will definitely make the public more doubtful of his real intention and his real motives, kasi iba yung sinasabi niya doon sa ginagawa niya, no? So yun ang magiging problema niya rito, no? Which I think at the onset naman ang medyo nag-benefit dito si Vice President Inday Sara Duterte, because let's face it, lahat itong mga nangyayari ngayon nasabi na ng mag-amang Duterte, no? Ni Sara at ni President PRRD many years ago. And it's only now na talagang nangyayari siya, no? So sort of vindication, for them, when in fact lahat ito, lahat ng maneuvering sinubukan gawin ni Martin Romualdez tsaka ng gobyerno na to, mula doon sa Chacha, doon sa impeachment, pagpapadala kay President Duterte sa Netherlands. But then again, makikita natin parang medyo nagba-backfire lahat sa administration. So I think if the administration really would want to create a better image for itself, kinakailangan talagang gamitin niya itong issue ng corruption na to para mapanumbalik yung tiwala ng publiko sa kanya. Otherwise, it will all go down the drain from here. Alright. Well said po, Prof. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Uulitin po muli habang marami pa po tayong mga issue na tatalakayin. Kulang ang isang oras natin, Prof. Well, marami pong salamat sa inyo, Prof. At magandang hapon po. Ingat po kayo. Maraming pong salamat kasama, Drew, at mag-ingat po kayo at mabuhay po kayo. Good luck po at mabuhay din po kayo. Si Dr. Froilan Calilong po yan, sa pong political analyst mula po sa University of Santo Tomas. Balitang Bayan! Samantala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalakit nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa green building initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang po dyan ang kanilang office building sa Eastwood City, sa Kansas City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Capital Town sa lungsod ng San Fernando, Arcobia City sa Pasig, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pa mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Kabilang po dyan ay matatagpuan sa Taguig, Pasig, Bulacan, Iloilo at City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan! Pabalik po tayo muli, makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. Engineer Giljon Reyes, 9 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Tayo po nasa uling bagay na po ng Balitang Bayan. Ihabol pa po natin ang ilang pa mga reports. Ating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez kakasuhan ng perjury ni Senador Jinggoy Estrada. Ang detalye, nagbabalik si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Kakasuhan ng perjury ni Senator Jinggoy Estrada ang dating DPWH Assistant District Engineer sa Bulacan na nagdawit sa kanya sa katiwalian sa flood control. Ito ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Matatandaan na sa pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara ukol sa mga anomalya sa flood control projects, sinabi ni Hernandez na nagbaba sa Estrada ng 355 million pesos na pondo para sa lalawigan ng Bulacan at 30% ang umano'y SOP o kickback na batayan niya sa sinabi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin naman itong itinanggi ni Estrada na nagsabing napakasinungaling ni Hernandez na hindi niya ito kilala at hindi niya kailanman nakaharap. Isasampa ni Estrada ang kasong perjury bukas sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno
Para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa tulong na ipinadala ng Bureau of Customs sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Lucky Patrol 24, June Samson. Nagpaabot ng tulong ang Bureau of Customs para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Sa pangunguna ng Manila International Container Port, itinurn over ng DOC sa Office of Civil Defense ang mga nakumpiskang kargamento na idineklarang abandon at forfeited na pabor sa pamahalaan. Kabilang dyan ang mahigit 100 sako ng bigas, 56 na rapid emergency tents at higit 1,000 tents para sa pansamantalang tirahan, 50 mobile power supply units para sa kuryente at isang bio-toilet unit para naman sa tamang sanitasyon ng mga evacuee. Paliwanag ng DOC na ang mga abandoned goods ay mga kargamentong iniwan o hindi kinuha ng importer sa itinakdang panahon. Samantalang ang mga forfeited goods ay yung mga nakumpiska dahil sa paglabag sa customs laws tulad ng misdeclaration, undervaluation o hindi pagbabayad ng tamang buwis, kaya otomatikong nagiging pag-aari na ng gobyerno ang mga produkto. Ayon kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno na dati ring administrator ng OCD, mahalaga na ang mga ganitong kargamento ay hindi masayang sa bodega kundi magamit para sa kapakinabangan ng mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Iginiit ni Nepomuceno na sa ganitong sitwasyon, kada sako ng bigas at bawat tent ay may kaakibat na pag-asa sa mga biktima. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Pangulong Marcos muling iginiit na walang sasantuhin ang investigasyon hinggil sa flood control scandal. Lalaman sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perdes. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sisinuhin ang investigasyon sa manumalyang flood control project sa bansa. Pinunto ng Pangulo na ilan sa mga nadadawit sa anomalya ay kanyang kalyado na anya'y patunay na hindi siya namumulitika. Iginit nito na hindi na dapat hayaang magpatuloy ang mga katiwalian sa gobyerno, kaya naman pinasimulan niya ang investigasyon dito. Paliwanag ba ng Pangulo, walang mangyari sa Pilipinas at sa buhay ng mga Pilipino kung magpapatuloy ang maling sistema. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, target ng Department of Public Works and Highways na tapusin ang 2,200 hindi pa natatapos sa mga silid-aralan sa buong bansa. Ayon kay DPWH Undersecretary Annie Perez, sila mismo ang tatapos ng mga nakatiwangwang na mga proyekto sa pamagitan ng kanilang mga regional at district offices. Hindi na kanya kakailangan ng pamag-hire ng malalaking kontratista dahil kaya naman itong gawin mismo ng kagawaran. Una nang ibinunyag ni Education Secretary Sani Angara na mahigit 1,000 classrooms na i-turn over ng DPWH ay hindi pa natapos at hindi magagamit. Kaugnay nito, nagsasagawa na ang DepEd ng audit sa mga proyekto ng DPWH matapos sa mga ulat ng sinasabing ghost at substandard flood control projects. Balitang Bayan! Samantala, pagbubukas ng Philippine Development Forum, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Philippine Development Forum 2025. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na ang bawat pisong pondo ng bayan ay pakikinabangan ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na isang moral at economic compass ang pambansang budget na anya'y dapat na laging nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan. Paniniguro pa ng Presidente, hindi ko konsintihin ang mga plano na walang aksyon at hindi rin ko konsintihin ang pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ
Patrol Report. And with that, tayo po ay pansamantala pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Leo Channel 23. Inyo pong naging tagapaghatid balita Drew Nasino at siyempre nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang para po sa DWIC Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nagpapalaganap ng tamang balita.